Hinamak na manugang. Kabanata 501. Malamig niyang sinabi, "Got it." Nang matapos, lumingon si Jane Lewes at hindi na nagsalita pa kay Ding Yu. Propesyonal na kinuha ni Dr. Sun ang isang silver needle at isinawso ito sa white wine. With a solemn expression, tinusok niya ito papunta sa braso ni Alex Dixon. Nang malapit nang ipasok ang pilak na karayom, biglang binawi ni Alex Dixon ang kanyang kamay at nagtanong ng nakangiting hindi nakangiti, "Dr. Sun, maaari ko bang tanungin ang iyong karayom, na ipasok ba ito sa Fenglong Acupoint sa pulso?" Natigilan si Dr. Sun at galit na sinabi, "Oo naman. Mabilis na iunat ang iyong kamay upang maiwasan ang pag-aaksaya ng oras." Umiti si Alex Dixon at naglagay ng taos pusong saloobin sa paghingi ng payo. Tanong niya, matalino si Dr. Sun. Mayroong higit sa 900 acupuncture point sa katawan ng tao. Sa tingin ko ay kabisado mo na ang lahat. Talagang hinahangaan ko ang iyong katalinuhan. Bakas sa mukha ni Dr. Sun ang pagmamalaki. He said with disdain, "Nag-aaral na ako ng TCM simula bata pa ako. Mahigit 900 acupuncture points ang nakikilala ko kahit nakapikit ako. Hindi ako katulad ng mga kabataang katulad mo. Akala mo natuto ka ng kaunti at tinatawag ang sarili mong TCM." Tama ang lesson ni Dr. Sun. I'm all ears. Tumango si Alex Dixon. Bigla niyang itinuro ang kanyang braso at nagtanong, "Dr. Sun, anong mga acupuncture point ito?" Ito. Nag-e-enjoy si Dr. Sun sa pambabala ni Alex Dixon nang bigla siyang huminto. Sinulyapan niya ang braso ni Alex Dixon at naiinip na sinabi, "Bakit ang dami mong itatanong? Kung magtatagal ka pa, hindi nagagaling ang lason sa kamay mo." Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Dr. Sun, nakikilala mo ang mga acupuncture point kahit nakapikit ang iyong mga mata. Hindi mo ba nakikita ang Blood River Acupuncture Point?" Bakas ang pagkapahiya sa mukha ni Dr. Sun. Galit niyang sinabi, "Siyempre ito ang Blood River Acupuncture Point. Kailangan mo ba akong turuan? Kung gusto mong gamutin, gamutin mo. Kung ayaw mong gamutin, umalis ka. Kung mamatay ka, pagkatapos ay managot para dito." Bang! Malakas na hinamples ni Alex Dixon ang mesa. Pidgel na pidgel ang ngiti sa kanyang mukha habang sumisigaw sa malalim na boses. "Pinangalan ng Sun, tinawag mo ang iyong sarili na makajos na doktor, ngunit hindi mo alam ang pinakapangunahing acupoints." Iniunat niya ang kanyang braso at malamig na sinabi, "Ang Blood Sea Acupuncture Point ay matatagpuan sa tuhod ng katawan ng tao. Ang acupuncture point na itinuro ko kanina ay halatang 3 milya ng kamay." Kaagad pagkatapos, itinuro ni Alex Dixon ang lugar na malapit ng mabutas ng pilak na karayom at sinabi sa malalim na boses, "Hindi ito ang punto ng acupuncture ng katawan ng tao. Ang tinatawag na Fenglong Acupuncture Point ay alam na kasinungalingan na ginawa ko para ilantad ka. Ang totoong Fenglong Acupuncture Point ay nasa harap ng guya. Hindi mo alam ang acupuncture point, ang lakas ng loob mong mag-practice ng gamot na walang lisensya." Matigas at determinado ang tono ni Alex Dixon, puno ng paghamak ang kanyang ekspresyon. Hindi man lang niya alam ang pinakapangunahing teorya ng TCM pero naglakas loob pa rin siyang buksan ang klinika. Binabaliwala lang niya ang buhay ng tao. Nanginginig ang katawan ni Dr. Sun, at bakas sa mukha niya ang gulat. Gayunpaman, sumigaw siya sa isang hindi makatwiran at galit na boses, "Nag-aral ako ng TCM ng higit sa 1 taon. Kailangan ba kita, isang dilaw na buhok na brat, para turuan ako ng leksyon? Mayroong higit sa 900 acupuncture point sa katawan ng tao. Paano kung maalala ko ang 1 o 2 maling acupuncture point? Talagang ayaw mong sumuko hanggat hindi mo nararating ang Yellow River." Malamig na bumuntong hininga si Alex Dixon at sinabing, "May kabuuang 720 acupuncture point sa katawan ng tao, 402 acupuncture point para sa medikal na paggamit at 108 kritikal na acupuncture, mga puntos na makakapinsala sa buhay ng mga tao." Ang kanyang mga salita ay natigilan kay Dr. Sun. Tuluyan na siyang natulala sa string ng mga numero sa kanyang bibig. Tumahimik din ang pasyente sa labas ng pinto. Lahat ng mata ay nakikipag-ugnayan kay Alex Dixon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Dr. Sun, at lumitaw ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw, "Sige, kahit matandaan mo ang mga acupuncture point, ano ang silbi?
Malawak at malalim ang TCM, wala pa ring silbi ang isang tulad mo na nagbabasa ng death books. Kung hindi, ano ang masasabi mo sa mga pasyente sa labas? Hehe. Umisi si Alex Dixon. Tumayo siya, tumalikod, at naglakad papunta sa pinto. Sinulyapan niya ang karamihan. Bigla niyang iniunat ang kamay at mabilis na tinapik ang isang babaeng pasyente ng 7 o 8 beses. Nanginginig ang pasyente at agad na sumigaw, "Anong ginagawa mo?" Malamig na sabi ni Alex Dixon, "Isa kang pasyente na na-diagnose na may bone cancer sa apelyidong Sun, tama ba? Wala ka namang bone cancer, sprain mo lang ang spine mo. Binigyan ka ni Sun Women ng mga painkiller, which are not the ugat ng problema. Gumamit ako ng orthopedic para gamutin ka." Ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na babae ay orihinal na puno ng galit, ngunit pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, bigla itong nagpakita ng gulat na ekspresyon at natigilan sa lugar. Makalipas ang ilang segundo, na may ekspresyon ng hindi makapaniwala, itinaas niya ang kanyang ulo at biglang sumigaw. "Hindi na talaga masakit ang buto ko. Hindi naman masakit." Natigilan ang karamihan. Natulala lang sila. Muling tumalikod si Alex Dixon at idiniin ang balikat ng isang payat na medyo may edad na. Mabilis niyang tinapik ng ilang beses ang ulo ng lalaki at nagsalita sa malalim na boses. "Na-diagnose ka ng cerebral hemorrhage ng lalaking ito na may apelyidong Sun, tama? Subukan muna. Masakit pa ba ang ulo mo?" Natigilan ang payat na medyo may edad na nasample niya. He subconsciously touched his head and muttered, "Hindi na talaga masakit. Nagamot mo ba ang cerebral hemorrhage ko?" Napangiti ng mahina si Alex Dixon at umiling. "You don't have any brain clot blood at all." Sinabi lang iyon ng lalaking may apelyidong Sun para mang-scam ng pera. "Ordinaryong migraine lang yan. Ginamit ko na ang acupoint opening massage technique para gamutin ka." Ang payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay walang katulad na pagkagulat. Tiningnan niya ang gamot na nasa kamay niya at umiling, "Kung gayon, linggo-linggo akong pumupunta rito para magreseta ng gamot sa halagang 10,000 yuan. Libre ba ito?" Casual na kinuha ni Alex Dixon ang isang bote ng gamot at ibinuhos ito. Umiti siya ng mapang-asar. Isa lamang itong normal na brain eneng pill na ginagamit sa paggamot ng migraines. Ngunit pagkatapos baguhin ang packaging, isang 10 yuan na gamot ay maaaring ibenta sa halagang 10,000 yuan. Ang perang ito ay talagang madaling kumita. Brain awakening pill ba talaga to? Ang medyo may edad na payat na lalaki ay may pag-aalinlangan. Tumalikod si Alex Dixon at naglakad sa harap ng isang matandang nasa edad 70. Pumikit ang matanda at may hawak na saklay sa kamay. Inalalayan siya ng isang medyo may edad na mukhang magsasaka. Nang makita niya si Alex Dixon na naglalakad, agad niyang kinabahan, "Ikaw, anong ginagawa mo sa tatay ko?" Sinabi ni Alex Dixon, "Kung naniniwala ka sa akin, ang aking acupuncture ay maaaring gamutin ang sakit sa mata ng iyong ama." Ito. Namula ang mukha ng matapat na lalaki. Nauutol niyang sabi, My dad has been taking Sun Weiminit's medicine. He said he could be cured after a few more sessions." Biglang bumalik sa katinoan si Sun Women. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at umungal, "Huwag kang maniwala sa kumag na ito. Basta't sundin mo ang aking mga tagubilin at magre-reseta ka pa ng ilang dosis ng gamot, masisiguro kong gagaling ang sakit sa mata ng iyong ama." Naipit sa gitna ang lalaking nasa gitna. Siya ay nasa isang dilema, at ang mga butil ng pawis ay dumaloy sa kanyang noo. Sa oras na ito, mabilis na naglakad si Jane Lewis at nagtanong, "Magkano ang isang dosis ng gamot na inireseta mo sa lugar ni Dr. Sun?" Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na may mapait na mukha, "Ang isang dosis ay 5,000 yuan. Naiinom ko na ito sa loob ng isang taon. Naubos na ang ari-arian ng aking pamilya." Sabi ni Jane Lewis, "Si Alex Dixon ang asawa ko. Hindi siya nagsasalita ng hindi nag-iisip. Hanggat sinasabi niya na maaari siyang gumaling, ayos lang. Masisiguro ko para sa kanya." Nagmamadaling sumigaw si Sun Women, "Huwag kang maniwala sa kanya. Kung hahayaan mo siyang tretuhin ka, tiyak na hindi magiging maganda ang mga mata ng iyong ama. Huwag mong isipin na makita siya sa buhay na ito." Sa sobrang takot ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay umiwas siya ng leeg at nag-aalangan na sinabi, "Kung gayon, paano kung ang mga mata ng aking ama ay hindi magaling?" Kabanata 502. Kung hindi gumaling ang aking asawa,
Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng iyong ama mula ngayon. Ipadala siya sa Yan Capital's Great Clinic para magamot. Sasagutin ko lahat ng gastusin. Desidido at desidido si Jane Lewes. Kinuha niya ang kanyang business card at ibinigay ito. Presidente ako ng Chingian Company. Sisiguraduhin ko ang kaligtasan niya. Chingian Company, hindi ba isang malaking kumpanya iyon? Laking gulat ng medyo may edad na lalaki at mabilis na kinuha ang business card. Huwag kang makinig sa kanya. Sumigaw si Sun Women, wala pa akong narinig na acupuncture na makakapagpagaling ng mga bulag. Imposible. Hawak ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang business card at tumingin kay Alex Dixon, pagkatapos ay kay Jane Lewes. Nauutol niyang sabi, kung gayon, hindi ka na makakabalik sa iyong sinabi. Kung hindi mo siya mapagaling, kailangan mong managot. Kung hindi, hindi kita bibitawan. Nakahinga ng maluwag si Jane Lewes at mabilis na sinabi, huwag kang mag-alala, ako ang mananagot. Pagkasabi noon ay tumalikod siya at tumango kay Alex Dixon. Isang masalimuot na tingin ang bumungad sa kanyang mga mata. Actually, hindi rin alam ni Jane Lewes kung kaya ni Alex Dixon ang mga bulag. Pero nang nakita niyang ibinulgar ni Alex Dixon si Sun Women, bigla niyang naramdaman na mali siya. Asawa niya ito, at hindi siya kailanman nagsisinungaling sa kanya mula nang ikasal sila. Ginawa niya lahat ng ipinangako niya. Sa gulat niya ngayon, hindi siya naniwala kay Alex Dixon. Kaya naman, si Jane Lewes ay humakbang ng buong tapang, at sa ilalim ng mga pangyayari kung saan hindi niya alam ang mga kahihinatnan, matatag niyang tiniyak para sa kanya. Mahina niyang sinabi, Alex, nasa iyo na ang lahat. Pagkatapos niyang magsalita, tahimik na tumayo si Jane Lewes sa gilid at pinagpawisan ang kanyang puso. Nang makitang nagtutulungan ang mag-asawa, nagngangalit si Sun Women dahil sa kahihiyan. He said fiercely, fine, you guys work together to mess up my place, right? I want to see, not to mention you, even all the TCM doctors in this world. Kung hindi mo ito mapagaling, huwag hindi naisip mo man lang na lumabas sa pintong ito. Hindi man siya marunong ng gamot, matagal na niyang niloko ang mga pasyente. Masasabing siya ay naging isang doktor pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakasakit. Hindi pa niya narinig ang TCM na ginagamot ang mga bulag gamit lamang ang isang pilak na karayom. Higit pa rito, ang bulag na mata ng matandang ito ay sanhi ng pagkawatak-watek ng retina. Kahit na ang pinakamahusay na gamot sa mundo ay hindi nagawang pasiglahin ang retina. Sa pamamagitan lamang ng isang pilak na karayom mula kay Alex Dixon, ito ay ganap na imposible. Si Alex Dixon ay emosyonal na tumingin kay Jane Lewes at naantig. Sa mga tuntunin ng puso, kahit na si Lu Hongjian, na may pinakamataas na kasanayan sa medikal sa National Clinic, ay hindi lamang magagamit ang acupuncture upang gamutin ang kanyang mga mata. Alam din ito ni Jane Lewes. Gayunpaman, gumawa siya ng ganoong matibay na pangako para sa kanyang sarili. Hindi niya maiwasang madamay si Alex Dixon. Asawa, hahayaan kitang masaksihan ang isang himala. Pagkasabi noon ay tumalikod si Alex Dixon at dinampot ang pilak na karayom sa mesa, at naglakad sa harap ng matanda. Itinaas niya ang kanyang pulso at isang bakas ng spiritual chi ang damaloy sa dulo ng kanyang daliri patungo sa pilak na karayom, at mabilis na ipinasok ito. Si Ding Yu, na nakatayo sa tabi niya, ay mayroon ding kumpletong ekspresyon sa kanyang magandang mukha. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit pipiliin ni Alex Dixon, isang makapangyarihang tao, si Jane Lewes, na nagmula sa isang ordinaryong pamilya, at niligawan pa siya. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, talagang pinrotektahan ni Jane Lewes si Alex Dixon ng walang kondisyon. Tila ang natanggap niya ay isang imposibleng gawain. Hindi niya kayang sirain ang relasyon nilang dalawa. Idiot, tingnan natin kung magagamot mo yan. Mabangis na sabi ni Sun Women. Tumalikod siya at kinuha ang phone niya para tumawag. May tinawag siyang tao para tulungan siya sa mahinang boses. Makalipas ang 10 minuto, napuno ng pawis ang noo ni Alex Dixon. Mula sa enerhiya ng espiritu sa kanyang katawan, nakuha niya ang asensya ng dragon blood grass na may mga kakayahan sa pagpapagaling. Hindi ito madaling gawain para sa kanya. Binawi ni Alex Dixon ang kanyang kamay pagkatapos may pasok ang huling karayom. Napaatras siya ng isang hakbang at sinabing, Old Master, subukan mong buksan ang iyong mga mata. Dad, nakikita mo ba?
Nagmamadaling sumigaw ang nasa katanghaliang gulang na may kaba. Nanginginig ang matanda at dahan-daang nagmulat ng mata. Bigla naman siyang pumikit na parang hindi makapaniwala. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Flop! Itinapon ng matanda ang kanyang saklay at bumagsak sa lupa. Parang nanigas ang buong katawan niya. Dad, kamusta? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay natakot hanggang sa mamatay. Mabilis ang tibok ng puso niya. Nilingon niya si Alex Dixon at galit na sumigaw, "Hindi ako dapat magtiwala sa'yo. Isa kang kwek-kwek, sinaktan mo ang tatay ko. Bilisan mo, lumuhad ka sa doktor." Isang nanginginig na boses ang biglang narinig mula sa gilid. Napalingon ang nasa katanghaliang lalaki dahil sa gulat na nakitang iminulat na ng matanda ang kanyang mga mata, tumulo ang luha sa kanyang mukha. Natigilan siya at nahulog sa lupa ang gamot na nasa kamay niya. "Papa, ang iyong mga mata." Lumuhad. Kautaw sa makajos na doktor. Tuwang-tuwa ang matanda. Lumuhad siya sa harap ni Alex Dixon at yumuko. "Diyos na doktor, ikaw talaga ang makajos na doktor na nanggaling sa langit. Mahigit taon na akong bulag, ngunit hindi ko inaasahan na makikita kita." Gulat na gulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang bumalik siya sa katinoan, lumuhad siya sa harap ni Alex Dixon at umiyak. "Godly Doctor, I have wronged you. Please forgive me, Divine Doctor. You are my family's benefactor. Magkano ang gusto mo sa consultation fee? Babayaran kita kahit kailangan kong ibenta ang aking kaldero at ibenta ang aking bakal." Lumuhad silang dalawa sa harap ni Alex Dixon at nagkautaw. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, "Ang mga mata ng iyong ama ay gumaling na. Maaari kang umalis." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay natigilan at nagtanong, "Yung pera?" "Hindi." Pagkatapos magsalita ni Alex Dixon, tumalikod siya at pinagalitan si Son Women, na tula lang nakatingin sa kanya, "Ngayon nakita ko na may sasabihin ka pa. Ikaw talaga." Si Son Women ay hindi na makabalik sa kanyang katinoan. Para siyang natama ng acupoint, at natulala siya on the spot. Paano ito naging posible? Isang maliit na pilak na karayom lang ang talagang nakapagpabata sa atrophied retina. Isang bagay na kahit ano pang dayuhang gamot ay hindi kayang gawin, Alex Dixon talaga ang gumawa nito. Kung si Son Women ay hindi naniniwala dito sa kanyang sariling mga mata, hindi siya maniniwala kahit na siya ay bugbog sa kamatayan. Sa oras na ito, bumalik din sa katinoan ng mga tao sa labas ng pinto at agad na sumabog. "Diyos na doktor, nakikiusap ako na gamutin mo ako. Itong Son guy ay talagang manloloko, nagdudulot ng pinsala sa pasyente. Pakiusap tingnan mo ako, makajos na doktor," sabi ni Son Gengrong. Inireseta ko ang daan-daang libong decoction para kay Son Gengrong, ngunit nabigo siya na pagalingin siya. Ang nasa katanghaliang gulang na babae, na na-diagnose na may kanser sa buto, ay bumalik sa kanyang katinoan. Bigla siyang sumubsob kay Son Women at pinagalitan ito. "Goddamn quack, niresetahan kita ng 200,000 yuan ng gamot. Ibalik mo sa akin ang pera." "Yes, pay me back, quack." Namulat din ang lalaking na-diagnose na may cerebral hemorrhage. Inihagis niya ng husto sa lupa ang gamot sa kamay, itinaas ang kamao, at ibinato kay Son Women. Parami ng parami ang mga pasyenteng nagkukumpulan sa labas ng pinto. Galit na galit ang mga tao, at sumugod sila para bugbugin si Son Women. Napuno ang consultation room ng mga galit na pasyente. Bumagsak ang mga kamao at sipa sa katawan ni Son Women na parang mga patak ng ulan, kaya napasigaw siya na parang mga multo at lobo. Ang lahat ng mga pasyenteng ito ay gumastos ng maraming pera kay Son Women, at palagi silang naniniwala sa kanya. Ngayon, lahat sila ay bumalik sa kanilang katinoan at napagtanto na sila ay dinaya. Lahat sila ay umungal na galit at gustong ibalik ang pera. Nakikiusap ako sa lahat na tumigil na sa pakikipag-away. Si Son Women ay binugbog hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Hinawakan niya ang ulo niya at pinulupot ang katawan. May mga galit na pasyente sa paligid niya. Sa sobrang takot niya ay sumigaw siya. "May tinawagan ako. Kung maglakas loob kang atakihin ako, hindi ka patatawarin ng aking mga tao." Kabanata 503. Ngunit, ang mga pasyente ay galit na galit sa sukdulan, hindi nakikinig sa kanyang mga banta, baliw na sumugod sa kanya at binugbog siya. Bang!
Si Sun Women ay sinipa sa ulo ng isang lalaki, at ang kanyang ilong ay agad na tumalsik palabas. Bago pa siya makasigaw sa sakit, sumugod ang isa pang pasyente at sinipa siya sa tiyan. Nasa sobrang sakit si Sun Women kaya napasigaw siya sa sakit. Napaungol siya at nagluwa ng subo ng asido. Para siyang asong nalulunod, binugbog at binugbog ng lahat. Tulong! Halika at iligtas mo ako. Sumasakit ang buong katawan ni Sun Women. Dumudugo ang ulo niya at pilit niyang nilabas ang pinto. Kung hindi siya tumakbo, siguradong bugbugin siya ng mga galit na pasyente. Sa sandaling ito, ang nasa katanghaliang gulang na babae ay biglang sumugod ng mabangis. Tumalikod siya at umupo sa katawan ni Sun Women. Itinaas niya ang kanyang palad at ibinuka ito mula sa kaliwa pa kanan, nagmumura habang hinahampas siya. Goddamn quack, how dare you cheat me of my hard-earned money? Matagal na akong niloko mo, wala ka lang konsensya. Si Dr. Dixon ang tunay na makajos na doktor. Isang black-hearted quack na tulad mo, pumunta ka, sa impyerno. Oo, sa impyerno. Sabay-sabay na sumigaw ang mga tao, ang kanilang mga boses ay nanginginig sa kalangitan. Lahat ay labis na nagalit. Binugbog nila si Sun Women hanggang sa mamaga at mamaga ang kanyang mukha, at siya ay bumagsak sa lupa na parang patay na aso. Sa takot na may mamamatay, lumakad si Jane Lewis at sinabing, huwag mo siyang patayin. Ibigay mo siya sa kaukulang departamento para harapin. Siguradong babayaran niya ang halaga. Doon lang dahan-daang huminto ang mga tao, ngunit patuloy pa rin silang nagmumura. Ang bulag na matanda na ngayon ay naglakad lang sa harap ni Alex Dixon ng buong pasasalamat at nagtanong ng may paggalang, Diyos na doktor, maaari ko bang itanong kung saang klinika ka naroroon? Gagawa ako ng malaking banner at personal kung ipapadala ito sa iyong klinika para pasalamatan ang makajos na doktor sa pagliligtas buhay ko. Umiti si Alex Dixon at sinabing, hindi ko binuksan ang klinik. Ginagamot ko lang ang lahat ngayon. Nagkatinginan ang karamihan. Hindi nila inaasahan na ganoon kalakas ang makajos na doktor. Hindi lamang siya bata, ngunit hindi rin siya isang doktor. Ito ay mas kahanga-hanga. Ikaw ay isang reclusive master. Tawag ng matapat na lalaki. Agad na bumalik sa katinoan ang mga tao at naghiyawan. Oo, ikaw ay isang buhay na Diyos. Ito ay isang master. Sa sandaling ito, may naglakad sa harap ni Alex Dixon at lumuhad sa lupa. Diyos na doktor, mangyaring maawa ka. Tingnan mo ako. Maari mo akong bayaran kahit magkano ang gusto mo. Nagsimula na ring maghiyawan at lumuhad ang mga tao sa labas ng pinto. In godly doctor, lahat tayo ay nalinlang ng lalaking ito ng Sun. Please treat us. Saglit na nag-alinlangan si Alex Dixon at tiningnan ang lason sa kanyang palad. Ginamit niya ang enerhiya sa kanyang katawan upang ibigay ang lasing at hindi ito kumakalat sa loob ng maikling panahon. Alex, yung sugat mo sa kamay. Mukhang nag-aalala si Jane Lewis. Ayos lang. Kinaway ni Alex Dixon ang kanyang kamay at naglakad papunta sa mesa ni Sun Women para maupo. Tumangala siya at sinabing, pumila ka. Halina't isa-isa. Nagmamadaling pumila ang mga tao at naghihintay para sa paggamot. Pinahirapan sila ng sakit at matagal nang niloko ni Sun Women. Hindi naging madali para sa kanila na makilala ang isang tunay na makajos na doktor. Hindi nila maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Nagboluntaryo din ang babaeng nasa katanghaliang gulang na kagagaling lang at ang matapat at malakas na lalaki na panuurin si Sun Women na nakahandusay sa lupa. Ayaw nilang makatakas siya sa kaguluhan. Si Ding Yu ay may kumpletong ekspresyon at sinabi kay Jane Lewis, tulungan natin siyang mapanatili ang kaayusan. Ang magandang mukha ni Jane Lewis ay malamig at hindi tumugon sa kanyang mga salita. Mabilis siyang naglakad papunta sa pinto at nagsimulang mag-maintain ng order. Sa halip na sabihing galit siya kay Ding Yu, mas mabuting sabihin na nagseselos siya. Isang magandang babae na nakasuot ng mga damit na nakasisiwalat ang malapit sa kanyang asawa. Kahit na ito ay isang hindi sa daigdig na engkanto, ito ay magdudulot din ng selos. Kinuha ni Alex Dixon ang pulso ng pasyente at nakita rin ang eksenang ito sa gilid ng kanyang mata. Hindi niya napigil ang tumawa ng mapait sa kanyang puso. Nalutas na nila ng kanyang asawa ang hindi pagkakaunawaan, ngunit naging magkaaway ang kanyang asawa at si Ding Yu. Nang ma-diagnose niya ang pulso ni Ding Yu, sinulyapan din ni Alex Dixon si Ding Yu nang hindi kumukumot.
Noong nakaraan, hindi niya kailanman pinagdudahan si Ding Yu, ngunit ngayon ang lahat ng uri ng mga palatandaan ay naging dahilan upang siya ay maghinala. Kung ito man ay ang pagtugis ng mamamatay tao ngayon lamang, ang katotohanan na pinasabog niya ang dalawang sasakyan gamit ang Heaven Thunder, o ang biglaang pagkamatay ng mamamatay tao, hindi mahalaga kung ito ay ang pagtugis ng mamamatay tao, o ang katotohanan, na siya ay sumabog, dalawang sasakyan na may Heaven Thunder. Hindi naman talaga nagpanik si Ding Yu. Masasabing nakita na noon ni Mrs. Jane Lewis ang eksena at laking gulat nito na namutla ang mukha. Para naman kay Yu, talagang malamig ang kanyang ekspresyon. Nang makita niya ang bangkay, hindi man lang siya nataranta. Kung isa lang itong walang utak na ordinaryong babaeng sekretarya, sa sobrang takot ay hindi na siya makalakad. Napakaraming pasyente ang naghihintay sa pila para sa paggamot. Pansamantalang isinasaad ni Alex Dixon ang bagay na ito ay pinagsama-sama sa paggamot. Si Sun Women ay bumagsak sa sulok na parang patay na aso. Ang kanyang ulo ay pinalo na sa isang deformed na hugis. Ang kanyang dalawang mata ay namamaga na parang walnut at ang mataba niyang mukha ay namamaga na parang ulo ng baboy. Habang umuungol siya sa sakit, sinulyapan niya si Alex Dixon. Ang batang ito, hindi lang niya alam ang kalawakan ng langit at lupa. Dumating talaga siya para sirain ang pwesto niya. Pagdating ng kanyang mga tao, siguradong bugbugin niya itong si Dixon sa kalahati hanggang mamatay at itatapon sa ilog para pakainin ang mga isda. Karamihan sa mga pasyenteng nakapila para magpagamot ay nalinlang ng mga medical staff. Marami sa kanila ay mga maliliit na sakit lamang. Gayunpaman, sila ay binyantaan ni Sun Women at gumawa ng mga kasinungalingan. Naisip nila na sila ay may malubhang karamdaman at nakikinig sa kanyang mga salita. Binuksan ni Alex Dixon ang isang race ATA para sa paggamot, at maraming pasyente ang ginagamot sa lugar. Ang mga pasyente ay nagpapasalamat sa kanya, at may ilang mga pasyente na lumuhod sa kanyang harapan at umiyak, "Salamat, Diyos na Doktor." Nadurog ang puso ni Alex Dixon nang makita ang sitwasyong ito. Ang tunay na Central Clinic ay umasa sa reputasyon nito at walang pera para mag-advertise. Gayunpaman, ang Black Clinic, walang lisensya para magsanay ng medisina, ay hindi nagkukulang ng pera. Gumastos sila ng maraming pera para mag-advertise, kaya maraming pasyente ang nadaya. Ang Yan Capital ay mayroong National Clinic, ang Haicheng ay mayroon ding klinika ng Shou Family, ang tindahan ng gamot ng Zhang Family, at ilang iba pang sikat na dojo ng mga doktor. Gayunpaman, walang gaanong ospital sa Jinling, kaya naging tanyag ang Black Clinic. Sa oras na ito, naisip muli ni Alex Dixon si Chen Xiaojiao. Naalala niya na noong umalis siya kay Haicheng, ang babaeng ito ay nagtatalo tungkol sa pagpunta kay Jinling upang buksan ang klinika. Bagamat ang mga kasanayang medikal ni Chen Xiaojiao ay mas masahol pa kaysa sa kanyang lolo na si Xu Changqi, kahit papaano ay nagkaroon siya ng kanser sa utak at kanser sa baga. Ang ganitong uri ng malubhang karamdaman, hindi naging problema ang paggamot sa mga ordinaryong tao. Napaisip si Alex Dixon. Pagbalik niya, tatawagan niya si Chen Xiaojiao at tatanungin siya tungkol sa sitwasyon niya ngayon. Gusto niyang makita kung interesado pa ba itong pumunta kay Jinling. Sa oras na ito, isang alon ng ingay ang biglang tumunog mula sa labas ng pinto. Kaagad pagkatapos, 7 hanggang 8 malalakas na lalaki ang sumugod sa karamihan. Itinulak nila ang pasyente sa gilid at mabangis na pumasok sa consultation room. Ang mga malalakas na lalaking ito ay nakasuot ng malalaking kadena na ginto at mga tato sa kanilang mga braso. Isang tingin at masasabi mong galing sila sa underworld. Mabilis na tumabi ang mga tao, natatakot na masaktan sila. Ngunit nang makita ni Sun Women ang mga matipunong lalaking ito, nagningning ang kanyang mga mata. Para siyang nakahanap ng straw na nagal iligtas buhay, kumaway siya. "Pinsan, pinsan, sa wakas nandito ka na. Sinisira ng batang ito ang lugar ko. Bugbugin mo siya at baliin ang mga paa." Hindi rin inasahan ni Jane Lewis na talagang lihim na tatawagan ni Sun Women ang isang grupo ng mga sosyal na tao. Agad na nagsalubong ang mga kilay niya. Alam niya na hindi masama ang kakayahan ni Alex Dixon, ngunit nalason na siya ngayon. Ngayon pa lang ay gumamit na ng maraming enerhiya ang acupuncture para gamutin ang matanda na bulag, at pinaghirapan pa niya ang pasyenteng libre. Paano pa siya magkakaroon ng lakas para harapin ang grupong ito ng mga tao? Kabanata 504
Isang matipunong lalaki, na may bakal na tubo sa kanyang balikat, ay huminga ng malalim ng usok at naiinip na sinabi, "Nasaan ang batang iyon?" Doon. Nagngagat ang ngipin ni Son Women at itinuro si Alex Dixon. Sinira talaga ng batang ito ang kanyang mga plano. Siya pa ang naging dahilan para bugbugin siya ng karamihan. Ngayon, oras na para makipag-ayos sa batang ito. Umisi si Son Women at sinabing, "Lynn ang pangalang Dixon, sa tingin mo ba ay makakaasa ka sa mga medikal na kasanayan? Bakit hindi ka magtanong sa paligid at alamin kung kaninong teritoryo nabibilang ang lugar na ito? Ang aking pinsan ay pinagkakatiwalaang subordinate ni Uncle Lung. Kung alam mo kung ano ang buti sa'yo, lumuhad ka agad at gumapang sa ilalim ng aking pandi. Kung hindi, hindi ko lang babaliin ang iyong mga litid, sisiguraduhin kong hindi ka na magamot ng mga pilak na karayom sa buong buhay mo." Para sa isang doktor, ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buong katawan ay ang kanyang mga kamay. Kung ang palad ay nasugatan, ang sensitivity ay lubos na mababawasan, at kung mas malala ang pinsala, ang doktor ay ganap na maalis sa listahan ng mga doktor. Hindi ito pinansin ni Alex Dixon. Matapos gamutin ang pasyenteng nasa harapan niya, dahan-dahan itong tumayo at malamig na tiningnan siya. Kinagat ni Son Women ang kanyang mga ngipin at nagmamadaling hinimok ang malakas na lalaki, "Pinsan, patayin mo siya para sa akin." Napatingin ang malakas na lalaki kay Alex Dixon at biglang nanlaki ang mga mata. Ang sigarilyo sa kanyang bibig ay nahulog sa lupa. "Pinsan, bilisan mo na." Hindi na nakapaghintay si Son Women. Gusto niyang makita kung paano binugbog si Alex Dixon hanggang sa lumuhad at humingi ng awa. Ibinaba ng matipunong lalaki ang ulo at tumingin sa kanya. Bigla niyang itinaas ang palad niya at sinampal siya ng malakas sa mukha. F***. How dare you go against Mr. Dixon? You must have the guts to do so. Bago pa makapag-react si Son Women, pinalipad siya sa pamamagitan ng isang sampal at bumagsak sa isang stand sa tabi niya. Sobrang sakit. Ewo. Ewo. Tingnan mo. Paano mo ako matatalo? Hindi lang kita gustong bugbugin, gusto rin kitang balatan at punatin ang mga buto mo. Bulag ka ba? How dare you make trouble for Mr. Dixon? Are you tired of living? Mahigpit na umungol ang matipunong lalaki. Naglakad siya pasulong at sumipa muli, naputol ang tulay ng ilong ni Son Women na may tunog na kotsa. Napasigaw si Son Women sa sakit. Tinakpan niya ang dumudugong ilong at napasigaw siya sa sakit. Natigilan din sina Jane Lewis at Ding Yu na nasa tabi niya. Lalong natulala ang mga tao sa lugar. Ngunit ang mas ikinagulat nila ay sa mga titig ng lahat, ang matipunong lalaking ito ay talagang humakbang pasulong at naglakad sa harap ni Alex Dixon. Direkta siyang lumuhad at ikinuyom ang mga kamao habang magalang na nagsasalita. "Mr. Dixon, kailan ka bumalik sa Jinling? Bakit hindi mo kami pinaalam ng maaga? We can welcome you. Master Dixon." Tinakpan ni Son Women ang dumudugong ilong at laking gulat niya na halos lumabas ang eyeballs niya sa eye sockets niya. Isang hanay din ng malalaking lalaki ang nagmamadaling sumulong at lumuhad sa harap ni Alex Dixon sa maayos na paraan. Lumuhad sa lupa ang matipunong lalaki at binigyan ang sarili ng isang malakas na sampal. Napuno siya ng sakit at pagsisisi habang umamin. "Mr. Dixon, may mga mata itong Son guy but failed to see. He actually dared to offend you. He should be cut into 1,000 pieces. Send me a message. How do you want to deal with this Son guy? I will definitely patayin siya." Halos mamatay si Son Women. Wala na sa kanya ang mayabang na ugali niya noon. Sabi niya sabay buhol sa bibig, "Pinsan. Pinsan. Shut your dog mouth. Simula ngayon, wala nang kinalaman sa iyo ang tatay mo." Galit na umungal ang matipunong lalaki. "Kung maglakas loob kang tawagin akong pinsan, sasampalin kita minsan." Nagulat si Son Women at napasigaw, "Pinsan, ako." Sampal. Bago pa siya makatapos ay dumapo sa kanyang mukha ang matipunong palad na kasing laki ng dahon ng cattail at inutusan ang kanyang mga nasasakupan. "Bugbugin mo siya. Bugbugin mo siya hanggang sa humingi siya ng tawad kay Mr. Dixon at sampilan siya hanggang sa malaman niyang mali siya." Isang matipunong lalaki na may suot na gintong tanikala ang humila kay Son Women pataas na parang manok, itinaas ang kanyang palad, at sinampal siya ng malakas. Crack, crack, crack. Umalangaw ang malulutong na sampalan na parang paputok.
Sinampal si Sun Women hanggang sa paulit-ulit na nagpakawala ng matinis na iyak, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng uhog at luha habang walang tigil na sumisigaw. Mr. Dixon, I was wrong. I admit my guilt. I am a quack. I don't understand medicine at all. Gusto ko lang makita ang pera ng pasyente. I know I was wrong. I beg Mr. Dixon to spare my life. Stop hitting me. I deserve to die. Wala akong konsensya. Hindi pa ako natuto ng TCM dati, nagtitinda ako ng daga. Sa saliw ng malutong na tunog ng sampal, umiyak si Sun Women para aminin ng kanyang ama at ina ang kanyang pagkakamali. Inihayag niya ang lahat ng kanyang kayamanan. Galit na galit ang karamihan, at lahat sila ay nagsimulang dumura sa kanya. Sinampal si Sun Women sa ulo ng baboy, at isang grupo ng malalakas na lalaki ang lumuhod sa harap ni Alex Dixon upang aminin ang kanilang pagkakamali. Hindi lang si Jane Lee West ang nabigla sa eksenang ito. Ang mga tao sa paligid at maging si Alex Dixon ay natigilan. After a few seconds, tanong niya with a confused expression. Kilala mo ako? Sino? Ikaw ba? By the way, Mr. Dixon. Damn it, I forgot to introduce myself. Mabilis na sinubukan ng matipunong lalaki na pasayahin siya. Nagtatrabaho ako noon kay Uncle Loong. Ang swerte ko sa kanya. Hindi mo ako kilala, pero naaalala kita ng husto. Ikaw ang alamat ng Jinling. Ikaw ay nasa puso ko. That's a godlike existence. Sige, alam ko kung sino ka. Agad na nagsalita si Alex Dixon, bumangon ka. Kung hindi siya magsasabi ng kahit ano, ang pambubble ng matipunong lalaki ay magpapatuloy, at marahil ang lahat ng kanyang nakaraan ay hinukay ng matipunong lalaki. Pagdating ng panahon, malalantad ang kanyang asawa. Ang iilang taong ito ay mga subordinate ni Dulong. Si Uncle Loong ay isang underground na boss ni Jinling. Kapag hindi siya pumunta sa Yan Capital noon, hihilingin niya kay Dulong na gawin ang mga bagay paminsan-minsan, at pakikinggan ni Dulong ang kanyang bawat salita. Noon lamang magalang na tumayo ang matipunong lalaki at magalang na nagsalita, Mr. Dixon, nakabalik ka na mula sa Yan Capital. Ipapaalam ko kaagad kay Tio Loong para salubungin ka. Hindi na kailangang kumain. Abala pa ako. Umiling si Alex Dixon at sinabing, bumalik ka at sabihin kay Uncle Loong na utos ko na alisin ang lahat ng Black Clinic sa Jinling City. Oo, gagawin ko kaagad. Mabilis na sabi ng matipunong lalaki. Sa sandaling ito, isa pang alon ng ingay ang nagmula sa labas ng pinto. May ilang nakaunipormeng lalaki na maringal na pumasok at nagtanong, sino ang tumawag ng pulis? May kwek-kwek daw na nakahandusay dito. Nayanig ang mga tao, ngunit walang gumawa ng ingay. Ngayon pa lang, nagkamali sila ng akala na isang kwek-kwek si Alex Dixon, kaya maraming tao ang tumawag ng pulis. Siya iyon. Biglang tumalon si Sun Women at tinuro si Alex Dixon, na nakaupo sa likod ng mesa, at sumigaw, ito ang klinika ko, ngunit ang batang ito ay talagang pumunta sa aking klinika at sinira ito. Hindi lamang siya ay isang kwek-kwek, ngunit nakahanap din siya ng isang grupo ng mga tao upang bugbugin ako. Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Bobo ba itong si Sun o tanga? Sa oras na ito, gusto niya talagang kagatin siya pabalik. Sa sandaling natapos ni Sun Women ang kanyang mga salita, ang tahimik na pulutong sa labas ng pinto ay biglang umungol. Ikaw ang kayat, si Dr. Dixon ay makajos na doktor. Nagsisinungaling ang doktor ng aso, mabilis na ilayo ang lalaking ito sa Sun. Maraming pera ang dinaya ng Sun Guy. Isa siyang masamang kwek-kwek. Sabay-sabay na naghiyawan ang mga tao at pinagalitan si Sun Women. Sumimangot ang isang alagad ng batas at sinigawan si Alex Dixon, ito ang klinik niya. Bakit ka pumunta dito para tingnan siya? Sino ka? May medical license ka ba? Agad namang natuwa si Sun Women. Narinig niya ang sinabi ni Alex Dixon kanina. Hindi siya isang profesional na doktor. Agad siyang sumigaw. Oo, walang medical license ang batang ito. Hindi siya doktor. Lahat ay niloko niya. Kabanata 505. Sinong nagsabing hindi? Umisi si Alex Dixon. May inilabas siyang karatula sa kanyang bulsa at iwinagayway iyon sa harap ng mga alagad ng batas. Ito ay tiningnan ng mabuti ng isa sa mga alagad ng batas at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Agad siyang umatras ng ilang hakbang at nagsalita ng ilang salita sa iba pang mga alagad ng batas.
Nagulat din ang mga alagad ng batas. Mabilis nilang pinalibutan ang karatula at tiningnan ito, pagkatapos ay magalang na sinabi. Curator Dixon, hindi ko inaasahan na pupunta ka sa Jinling City. Humihingi ako ng paumanhin sa hindi ko pagtanggap sa iyo. Talagang napabayan kita. Ipapaalam namin kaagad sa mga nakatataas, at tiyak na tatanggapin kanila sa isang mahusay na paraan upang mabawi ang aming mga pagkakamali. Nang makita ang pagbabago sa saloobin ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas, sila ay lubos na gumagalang sa harap ni Alex Dixon. Hindi lamang nagulat ang mga tao sa paligid, maging si Sun Wimon ay natulala sa lugar at napabuka ang kanyang bibig sa gulat. Kung sinabing kilala ni Alex Dixon si Dulong, hindi ito magiging malaking bagay. Ngunit ngayon, lahat sila ay mga opisyal ng pagpapatupad ng batas, at lahat sila ay walang katulad na paggalang. Si White daw at ang kulay abong puwersa sa ilalim ng lupa ay talagang magalang kay Alex Dixon. Ito ay hindi kapanipaniwala. Sa sandaling ito, isang taong may matalas na mata ang biglang nakakita ng token sa kamay ni Alex Dixon, at agad siyang napasigaw sa gulat. Ito ang plato ng National Clinic. Si Dr. Dixon talaga ang direktor ng National Clinic. Sa pagsigaw niya, sumabog agad ang mga tao. Oh my God, I didn't expect Dr. Dixon to be the director of the National Clinic. Hindi naman ako nananaginip . Man, hindi katakataka na ang mga medikal na kasanayan ni Dr. Dixon ay napakaganda. Siya talaga ang direktor ng National Clinic, isang nangangasiwa sa ospital sa bansa. Talagang binata ang sikat na direktor ng National Clinic. Hindi ko akalain na magiging ganito kaswerte ako sa buhay ko na mapagamot ng direktor ang sakit ko. Napakalaking karangalan talaga na gamutin ng direktor ang aking sakit. Tuwang-tuwa ang mga tao, na parabang naturukan sila ng mga stimulant. Natigilan din si Jane Lewes. Hindi niya inaasahan na ang kanyang asawa pala ang direktor ng National Clinic. Iyon ang National Clinic. Sa buong Yangtze, pinangarap ng lahat ng TCM na doktor na maging pinakakilala sa TCM Hall. Ang mga makapasok sa National Clinic ay mga nagtanong sa TCM na doktor, ngunit si Alex Dixon ang talagang kinuha ang posisyon ng direktor. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Napuno ng pagkabigla ang magandang mukha ni Jane Lewes, at tinakpan ng kanyang puting liryo na mga kamay ang kanyang bibig. Bigla niyang naalala na pagkatapos niyang bumalik sa Jinling mula sa Yan Capital, nakakita siya ng balita tungkol sa appointment ng bagong direktor ng National Clinic sa telebisyon. Sa oras na iyon, lahat ng mga news media ay nagbo-broadcast ng mainit na balitang ito. Gayunpaman, halos walang imahe ng direktor sa telebisyon. Ito ay alinman sa isang malabo na figure sa malayo, na parang sinasadya niyang panatilihing mababa ang profile. Si Jane Lewes ay nanood din ng telebisyon kasama ang kanyang mga kapamilya. Sa oras na iyon, naramdaman niyang medyo pamilyar ang figure sa screen. Initian pa ito ni Helena. Paano naging curator ang isang basurang tulad ni Alex Dixon? Hindi niya akalain na ang sikat na direktor ng National Clinic ay ang kanyang asawa. Ang asawang palaging tinatawag na basura ni Helena ay talagang naging direktor ng National Clinic ng biglaan. Si Jane Lewes ay nahihirapang huminga at medyo hinihingal. Ay nag-alaya ni Sun Wimon ang sarili sa pader at hindi man lang makatayo ng matatag. Hingal na hingal siya. Nanghihinayang. Sinampal niya ng malakas ang sarili. Malapit nang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Kung alam niya na si Alex Dixon ang direktor ng National Clinic, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na hamanin si Alex Dixon. Ngayon, hindi lang ang klinik ang sinipa, kundi kailangan din nilang makulong. Sinulyapan ni Alex Dixon si Sun Wimon at mahinang sinabi, ang taong ito ay walang alam tungkol sa TCM, ngunit siya ay nagpanggap na isang manloloko. Ano ang plano mong gawin sa kanya? Magalang na sinabi ng isang alagad ng batas, Curator Dixon, huwag kang mag-alala. Paparusahan siya ng mabigat. Tapos tumalikod siya at sumigaw ng mariin. Alisin ang pekeng TCM na ito, ang pekeng TCM, at ay silang klinika. No. I was wrong. Ibabalik ko lahat ng pera na dinaya ko. Nagpanik si Sun Wimon at yumuko. Ngunit hindi siya pinakinggan ng alagad ng batas. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at itinulak siya palabas ng pinto. Nanginginig ang katawan ni Sun Wimon. Pati ang taba ng mukha niya ay nanginginig. Malamig na sigaw ng isa sa mga alagad ng batas.
Son Women, nililigawan mo si kamatayan, naglakas loob ka pang magsinungaling sa direktor ng National Clinic. Hintayin mo ang iyong pagkakakulong. Ngayon na ang panahon para sa matinding pambubugbog. Bilang karagdagan, nabangga ni Son Women ang direktor ng National Clinic. Tiyak na parurusahan siya ng mga nakatataas. Parami ng parami ang mga taong nagkukumpulan, at ang ilan ay nakarinig pa ng tunog ng hangin. Tumakbo rin sila, gustong magmakaawa kay Alex Dixon na gamutin ang kanilang karamdaman. Ayaw nang lumala pa ni Alex Dixon, kaya sumilip siya sa karamihan at dinala ang dalawang babae sa kotse. Pinaandar ni Jane Lewes ang sasakyan at agad na inikot ang sasakyan. Sinabi niyang ipinadala si Alex Dixon sa ospital ng lungsod, na gamutin ang lason ng mga insekto sa kanyang mga kamay. Nang magrerehistro na ang ospital, biglang nakatanggap ng tawag si Jane Lewes mula sa kanyang tiyuhin. Jane, asan ka na? Bilisan mo mag-reply. Nawalan ng malay ang nanay mo. Anong nangyari sa nanay ko? Agad namang nagulat si Jane Lewes at hindi mapapantayan ang pagkabalisa. Natarante rin si Shu Fugi at sinabi sa telepono, hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Nawalan ng 10 yuan ang nanay mo sa mahjong noong hapon. Pag-uwi niya, nagalit siya at sinira niya ang lahat sa sala. Tulad ng iyong payo sa kanya ni Papa, bigla na lang siyang nawalan ng malay. Ito sa sobrang pagkabalisa ni Jane Lewes ay nag-init ang kanyang mga kilay. Nalason ng insekto ang palad ng kanyang asawa at nahimatay si Helena Sevilla. Siya ay balisa at magulo at nais na mahiwalay siya sa dalawang tao. Narinig ni Ding Yu ang tawag niya sa telepono at sinabing, President Lewes, bakit hindi ka muna umuwi at makita mo ang iyong ina? Dito ako titira para gamutin ang sakit ni Boss Dixon kung may mangyari, tatawagan kita agad. Itinaas ni Jane Lewes ang kanyang ulo at tumingin kay Ding Yu na may pag-aalinlangan. Hindi niya gusto si Ding Yu at ayaw niyang mapag-isa siya sa kanyang asawa, ngunit ngayon ay tila wala na siyang ibang pagpipilian. Bahagyang ngumiti si Ding Yu at nakita ang pagseselos ni Jane Lewes at sinabing may dobleng ngiti, President Lewes, kahit hindi ka naniniwala sa akin, hindi ka ba nagtitiwala sa iyong asawa? Of course I trust him. You don't need to remind me. Malamig na sabi ni Jane Lewes, 4 na taon na kaming kasal ng asawa ko. Ang relasyon ko sa kanya ay hindi pwedeng sirain ng kahit na sino. Pagkasabi niyon ay tumalikod siya at humingi ng tawad kay Alex Dixon, Alex, kailangan kong bumalik. Huwag kang mag-alala. Basta't sigurado ako na maayos ang nanay ko, isusugod ko kaagad sa ospital para samahan, ikaw. Maaari kang bumalik at tingnan mo. Ayos na ang lason ko. Hindi ito mamamatay, agad na sabi ni Alex Dixon. Napakaasim ng selos sa hangin. Kung talagang nagsimula ng digmaan ang dalawang babaeng ito, kahit na mayroon siyang pambihirang kakayahan, hindi niya ito malulutas. Hindi makasama ni Jane Lewes ang kanyang asawa na nagpatingin sa doktor. Nakonsensya siya, pero hindi niya hinayaang himatayin si Helena. Binigyan niya pa ng ilang tagubilin si Alex Dixon bago ang hakbang-hakbang na lumabas ng ospital. Abangan ang susunod na kabanata.